Lumagay sa blazer. Good morning, everyone. Welcome to our weekly kapihan sa Senado. And our guest for today is the Chairman of Committee on Civil Service and Reorganization and Professional Regulation. Let us all welcome Senator Antonio Trillanes. Hi, sir. Magandang umaga. Magandang umaga po sa inyo, Ate Sally, sa Senate Media. Sir, ano muna, President Duterte said that opposition senator who had been urging him to reveal his real state of health, ano daw ho, more interested sa kanyang death, not on his health. What can you say about it? Palagay ko yung buong bansa ay dapat maging interesado sa tunay na kalagayan ng kalusugan ng ating Pangulo. Hindi dahil sa gustong mamatay siya o kung ano man, kung hindi, yan ay nakasaad sa ating saligang batas. So do you have any information regarding his health condition, sir? Sa akin, habang nakikita ko siya, ang presumption dyan ay siya ay malusog at kaya niyang gampanan yung kanyang tungkulin. So hindi ako ganong nakatutok dyan. At alam niyo may kasabihan yung mga masamang damo, hindi agad namamatay. So, I believe mahaba-haba pa buhay ni President Duterte. Sir, nabiglaan siyang nabakasyon at walang public appearance for a few days. Ang sinabi ng Pangulo, pumunta siya sa San Lugar incognito. Do you think ginawa yun talaga? At alam niyo dito kay President Duterte kasi hindi mo na alam kung ano yung sinasabi niyang totoo o hindi. Dahil pinapalagpas natin siya na magsalita ng mga hindi totoo o outright na mga kasinungalingan. Kaya ngayon pagka binobola niya yung taong bayan, parang nasasanay na tayo, which is hindi dapat. Kagaya nito, may pumunta siya ng incognito na biyahe. Sa akin being a president, dapat responsable ka dun sa mga actions mo, no? At kung ano mangyari sa kanya, hindi mamumroblema yung buong bansa. Pero yung mga ganyan gusto niya yung mga ganyang mga istorya o-propagate ng kanyang myth na parang ordinaryo siyang tao. Pero so, si Secretary Aguirre, sabi naman niya, yung mga malicious speculations on the health condition of the President, part daw yun ng destabilization. Siguro at this point in time, wala nang naniniwala siguro kay Secretary Aguirre, di ba? He just keeps on saying stupid things. And nakakalungkot na ito nga, Secretary of Justice natin siya, pero wala siyang sinasabing maayos. Although, sabi ko nga, consistent naman yan kasi yung presidente niya mismo ganun din. So, on the health issue, may follow-up? Wala na? So, sir, speaking of health, Justice Secretary Vitaliano Aguirre, recently, dinowngrade nila yung murder case ng mga akusado sa Espinosa killing, ginawa nitong homicide. Ano yung nakikita nyo behind it? Bakit out of a sudden, kahit na before convinced siya na premeditated yung pagpaslang, pero sila rin po yung nag-downgrade sa kaso? Ako ay naniniwala na utos ito ni President Duterte mismo. Dahil kung maalala natin yung testimony dito sa Senado ni Chief PNP De La Rosa, sinasabi niya na nirelieve niya na itong sila Superintendent Marcos at yung grupo niya dahil nga hindi sila qualified dun sa CIDG. Pero tinawagan siya mismo ni Bongo at eventually pinasa yung telepono kay President Duterte at pina-reinstate itong mga pulis na ito. And 1 month lang ang nakalipas, namatay na nga at pinatay na si Mayor Espinosa. So talagang meron silang mission. Tapos ito yung ina-arbor ni President Duterte simulat sa pool na sinasabi niya ay sasagutin niya. So
nung nandito si Secretary Aguirre, talagang base sa ebidensya, sa mga testimonya na naipresenta dito sa Senado, talagang premeditated yon, murder talaga. Kaya ganun yung kanyang sinabi rin dito sa Senado. Pero bigla nang pinahupa lang nila yung balita, tapos bigla na lang binaba, hoping na hindi na mapapansin. Pero ito nga, so ako, this is consistent doon sa utos ni President Duterte. Kaya malalim itong kaso na ito. Ultimately, sabi ko nga, under different circumstances, malalaman natin na itong si President Duterte mismo ang nag-utos sa mga ito o nagbigay ng go signal sa grupo nila Superintendent Marcos na ipapatay si Mayor Espinosa. Kaya ano yan, kaya nangyayari itong mga pag-downgrade na yan ni Secretary Aguirre. So sir, do you support the reopening ng Senate investigation on this case? Definitely. At mamamaluktot itong mga taga-DOJ kung paano nila papaliwanag yung pag-downgrade ng kaso. So, maganda at ito ay sinusuportahan ng mayorya ng Senado. So, ako nga, I joined the minority senators dun sa resolution na itinay. So sir, may resolution na? Nakapirma ka na dun sa resolution? Ngayon, iniikot, pero in principle, nagkausap-usap na kami. So, primarily, ano po yung nilalaman ng resolution? Na in-express yung sense ng mga senador sa pagkadismaya dun sa pagka-downgrade na yon at pwede itong gamitin pagbukas ng investigasyon kung sakali man. Utos ni Presidente yon, wala bang magagawa si Justice Secretary Aguirre? Wala ba siyang choice but to follow? Ito mga foot soldiers lang naman ito eh. Si Secretary Aguirre, hindi niya yan gagawin ng walang putos sa kanya. At ito nga, siya na ngayon yung on the spot. Ngayon, hindi rin niya masasabi na inutos ito sa kanya. Pero, mapapakita natin kung mabubukas yung investigasyon na talagang walang rason kung bakit i-downgrade itong kaso na ito. Okay, Mayan. Sir, And then Cecil. sir, sabi ni Secretary Aguirre, there is no way that the Senate can override the decision of the DOJ to downgrade the charges. Para saan po yung reso? Wala namang sinasabing i-overturn. Pero papaliwanagin lang siya kung bakit siya mismo ay bumaliktad. Kasi base nga dun sa mga salaysay niya dito sa Senado ng investigasyon, nag-agree siya dun sa findings ng committee ni Senator Lacson na ito nga ay premeditated. So therefore, murder dapat yung charges. So, pagka pinaharap siya dito, papaliwanag niya kung bakit siya bumaliktad. Di ba? Sir, kunwari lang po makita na wala siyang valid reason bakit bumaliktad, how can he be held liable by the Senate, sir? Well, lalabas na dito yung political pressure. Alam nyo, pagka nakita nyo, di ba, nung una nag-press conference siya at dinadawit niya yung mga minority senators o ilan sa amin na involved daw doon sa Maute. Pero di ba nung nagkaroon ng public outrage, di ba umatras siya? So ganun ang gagawin natin dito. Ipapakita natin sa taong bayan kung paano nila minamaniobra ang justice system para ma-arbor nila yung mga kasabot nila. At ngayon, pag lumabas yan dyan, meron at merong pipiyok dyan. But Secretary Aguirre is claiming na parang pinrovoke lang siya ng ilang senators to agree with them na premeditated daw yung nangyari. Hindi pa daw masyadong naaral yung kaso, pero parang
para daw pinilit na lang siya daw with them. Well, dito niya sa Senado ipaliwanag yan. I would like to see him do that. At ganyan ang sasabihin niya dito sa harap ng mga senador. Cecil, Sir, meron ba kayong concrete information or evidence in hand to say na the President has a hand on this, na siya yung bigyan instruction, may direct instruction siya sa DOJ? Sa akin, you will just put two and two together, ano? Nag-agree dito. Nung present ito, walang nagdi-disagree eh. Kung maalala niyo yung sequence of events, nung nilalabas yan sa Senado, maliwanag sa taong bayan, even kay Secretary Aguirre sa mga senador, na ito ay murder. Di ba? Pinatay nga yung CCTV, tapos pinatalikod yung mga BJMP, na mga prison guards, tapos yung mga testigo doon sa loob ng kulungan mismo, lahat sila isa lang ang sinasabi na talagang pinasok ito ng grupo ni Superintendent Marcos upang patayin itong si Mayor Espinosa.